Once I wandered on life's pathway, never knowing where to go. Once I struggled with my problems as I wandered to and fro. I was searching for something better than this earthly life could give. I found Jesus, He showed me to live. I was a sinner, needing a Savior, and met Jesus, He could save me. What a wonderful joy to my heart. I was a sinner, needing a Savior, then I met Jesus, He could save me, and He promised not to leave me, that He'd never depart. I was a sinner, needing a Savior, then I met Jesus, He could save me. Now I ask for the shores that have been made whole. Praise God, He saved my soul, He saved my soul. Since I met this loving Savior, what a blessing He is to me. Since I met this loving Savior, I've been happy, I've been free. What a comfort there is in knowing He will guide me every day. I'm so glad He showed me the way. I was a sinner, needing a Savior, then I met Jesus, He can save me. What a wonderful joy to my heart. I was a sinner, needing a Savior, then I met Jesus, He can save me, and He promised not to leave me, that He'd never depart. I was a sinner, needing a Savior, then I met Jesus, He can save me. Now I have sweet assurance that I've been made whole. Praise God, He saved my soul, He saved my soul. I was a sinner, needing a Savior, then I met Jesus, He can save me. What a wonderful joy to my heart. I was a sinner, needing a Savior, then I met Jesus, He can save me, and He promised not to leave me, that He'd never depart. I was a sinner, needing a Savior, then I met Jesus, He can save me.
Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi sa bawat isa po sa atin. Magandang gabi po sa ating pong mga kaibigan, kapatiran na nakatunghay sa ating pong live stream. Welcome po sa Sunday evening service sa Jesus Christ Baptist Church. At tayo nagpapasalamat sa Diyos na patuloy ang biyaya at habag ng Panginoon sa atin, ng ating mga gawain sa kabila po ng more than 7 months na mga quarantine. Ang pandemic ay umiiral, ang ating pong mga gawain ay hindi napuputol. So, purihin ang Panginoon sa biyaya niya, sa kalakasan na kanyang pinagkakaloob, maging sa mga teknolohiya na available sa atin at nagagamit natin para magpatuloy po ito. Nevertheless, ay patuloy po nating paalala sa mga mananampalataya. Praise God for online live streaming, online services, pero we must draw the line because hindi panakip, hindi pamalit ang live stream, ang online sa talagang pagtitipon-tipon natin bilang mga mananampalataya. So, I praise God at nagagalak po ako na makita ang mas maraming mga mananampalataya ang dumarating na sa bahay-sambahan pag-araw po ng Sunday. We still observe yung mga pamantayan na binibigay po ng gobyerno na doon ang ating patuloy na pag-iingat, patuloy na pagsasanitize, patuloy na pagpapanatili ng physical distancing maging sa ating pong mga gawain. So, tama. At sa biyaya mo ng Panginoon, nawa ang ating mga kapatiran, yung iba, alam ko po, yung may mga maliliit na mga bata dahil hindi pa rin ilabas, ay natili sa bahay. Salamat sa Diyos sa pag-iingat niya. Nawa ay patuloy silang pagpalain ng Panginoon. But I would like to challenge yung ating mga kapatiran na alam mong available ka na, alam mong able ka na. Minsan ako mo ay nagkakaroon ng katanungan na kapag nababalitaan ko, nakakapunta sa ibang lugar, nakakapunta sa SM, pero bakit sa church hindi nakakarating? So muli ho, ay tingnan po natin, baka mamaya ay nahulog na tayo doon sa sinabi ng Hebrews chapter 10, as the manner of some is. It has become their new normal. No, we must not forsake the assembling of ourselves together. Dahil ito ay pinaktak ng Diyos na ating kailangan sa paglago at ating kailangan sa pagpapatuloy natin sa buhay pananampalataya. Some announcements, alam po natin kung kayo nakatutok sa balita, ay ang bagyo ay mag-landfall sometime mamayang umaga. PQ na, no? Kinta yata, kung nagkakamali, bagyong Kinta, dumaan na si Pipito, kanina nandun sa church si Pipito. Di ba yun? Pero ang bagyong Kinta at talagang dadaanan po ang Central Luzon. Dadaanan po tayo, talagang dadaan sa Bulacan. Pray natin sana ay huwag pang masyawag ng lumakas pa. Sa ayon po sa report ng Pag-asa kanina tanghali, ay may chance pa itong lumakas habang nasa dagat. So pray natin, maingatan tayo, mag-ingat po tayo, at nawa ay patuloy po ang ating pong mga paglilingkod, maging sa gawain. Lord willing, sa Wednesday, we'll have our time in the Word, and also sa Friday, in our prayer time, prayer room, Friday afternoon time in the Word. And I thank God sa ating mga kapatiran na imbis na mag-shrink down, ay nag-step up sa mga paglilingkod. Meron po tayong mga kapatiran na committed ngayon na maglilinis sa ating bahay-sambahan, paghahanda para sa pagsamba. Salamat sa Diyos sa mga bagay po na ito. At sa mga nakaraang panahon, alam po natin, ang ating church ay dumaan sa isang malungkot na yugto. Laging mahirap, laging mabigat sa puso ko na isang manggagawa. Naalala ko po nung mga unang pagkakataon na tayo po ay particularly nung nilibing natin si Brother Rogelio Martiente. Naalala ko nagdadrive ako pa uwi. Ang iniisip ko, ilan pa kayang members ng church ang dadalhin natin sa huling hantungan at napakahirap, napakabigat. Sapagkat alam natin ang inyong pagmamahalan. Pero I praise God then sa kabila ng mga yun, nakita kung paano mga mananampalataya ay pinakita ang pagmamahal. Nakita ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ng mga mananampalataya. At isa pong kagalakan on my part to see the brethren. Hindi mo kailangan
kailangan pupukin, hindi mo kailangan utusan, hindi nandun yung pagmamahal. At yun po ay na-manifest. Purihin ang Diyos. At patuloy natin ipag-pray ang pamilya ni Sister Jinjin natin. Una, salvation sa kanyang partner, sa kanyang anak. Ganun din ang ating kapatid na si birthday. Ang scheduling at nawa, maging effective yung botox day. Salamat sa Diyos kayo ng tanghali o kayo ng umaga ay nakasama po natin ang ating kapatid na ito. At ang ganda ng patotoo ng ating kapatid na si birthday kung paano ang Diyos ay kumilos at patuloy na kumikilos sa kanilang buhay. So, isang malaking bagay. Well, so much for our reminders and also announcements. Kung meron hong mga pangyayari, mga birthdays or what, ay please do let me know. Hindi ho para puntahan namin at makamerienda kami, kundi para mabati ho natin. So yun ho ang ating mga ilang paalala para po sa ating pong mga kapatiran at maging sa ating gawain. Tatadako po tayo ngayon sa ating pagsamba sa Panginoon. Ito po ay sisimulan natin sa sandali ng panahimikan upang tayo manalangin sa Diyos at tulungan tayo talagang ituon ang ating puso at isipan sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. O aming Amang Diyos, muli, pinupuri ka namin at pinasasalamat. Tunay, Ikaw ang Diyos ay Diyos na matuwid, Diyos na banal. Ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa masama. At ang masama ay hindi tatahang kasama mo. At Panginoon, salamat po sapagkat sangayon sa iyong salita, kami man ngayon ay lumaranas ng malabis na kapag-ulan at maraming tubig. Nandoon, Panginoon, ang iyong pangako na hindi mo na muling gugunawin ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw, Diyos, ay naging mahabagin at niligtas mo si Noe at ang kanyang pamilya. At Panginoon, ito ay tunay na larawan kung paano Ikaw rin naman ay nahabag sa amin at niligtas mo kami. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil Ikaw, Diyos, ay Diyos na maawain at mabiyaya. Salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa Kanya na namatay at nagbayad ng aming mga kasalanan na libing at muling nabuhay upang ang sinumang sa Kanya sumampalataya ay maligtas. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa unang araw ng linggo na buhay muli ang aming tagapagligtas. Salamat po na meron kaming kanayaan na magtipon upang purihin Ka, upang sambahin Ka, upang parangalan Ka sa aming kong mga pag-aawinan, sa aming panalangin, pagkakaloob, oo, maging sa pag-aaral ng iyong salita. O Panginoon, tulutan mo po na mas makilala ka namin. Tulutan mo po na mas matutunan namin ang laki, ang lalim, ang luwang, ang taas, ang ganda ng dakilang kaligtasan na iyong pinagkaloob sa amin. O Panginoon, ito'y lalo magtulak sa amin sa paglakad na naaayon sa iyong kalooban. Maingatan mo kami, O Diyos. Saliksikin mo rin kami, Panginoon, anumang mali, anumang kasalanan na masumpungan mo. O nawa, O Diyos, ay i-reveal mo at ipakita mo sa liwanag ng iyong salita. Dalhin mo kami sa isang tunay na pagsisisi. Ingatan mo po, Panginoon, ang bawat pananampalataya. Tulungan mo kami na mabuhay sa ayon sa iyong kalooban. O Panginoon, bigyan mo kami ng pagkatakot. Hindi lamang sa karamdaman, kundi lalo't higit bigyan mo kami ng pagkatakot sa iyo.
Bigyan mo kami, Panginoon, ng mas malalim pang pagmamahal sa iyo. Panginoon, sa kalagayan ngayon, nandito, Panginoon, ang bagyo, pakaingatan mo nawa ang iyong mga anak. Patuloy mo kaming gamitin sa kakalawalhati ng iyong pangalan. Muli, lahat ng ito, O Diyos, ay sa'yo namin hinihingi na kayang gumawa ng higit sa aming hinihingi at inaakal. Dalangin namin ito lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po'y tumayo, tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po yung mawit na. Awitin po natin I must Jesus. So Jesus, all my trials, I cannot bear these burdens alone. In my distress, He will help me. He ever loves and cares for His soul. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus all my troubles. He is a time of passion and prayer. If I might ask Him, He will deliver. Give up my troubles quickly and then. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Tempted and tried, I need a great Savior, one who can help my burdens to bear. I must tell Jesus, I must tell Jesus, He all my cares and sorrows will share. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world to evil others me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and He will help me. Over the world, the victory to win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Martin po yung nakatayo. Magandang gabi mga kapatid. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, buksan natin na ating mga Biblia, the book of Psalms, chapter 79. Ang buong awit na ito ay ating pong babasahin. Psalms chapter 79, verse 1 hanggang verse 13. Okay, are you there? Psalms chapter 79, verse 1, reading read. O God, unhidden, hath come unto thee in inheritance. Thy holy temple hath been defiled.
where will you pour thy praise to all generations. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, mga kapatid. Tayo po'y sandaling manalangin, tayo po'y lalapit sa ating Panginoon. Aming Amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay, Panginoon, na ikaw ay nasa itaas, Panginoon. Kami ay nandito sa lupa, Panginoon. At Ama, narito po ang inyong mga anak, Panginoon, na taos-pusong malapit sa Nidoro, Biyaya, Panginoon. At kinikilala, Panginoon, ang iyong kadakilaan, Panginoon. Oo, Panginoon, tunay, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang Diyos namin kinikilala, Panginoon, ang Diyos ng Biblia. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong kapahayagan, Panginoon, sa amin, Panginoon. Na binuksan po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan, Panginoon, upang ikaw ay aming makilala, Panginoon. Salamat sa iyo pong pagpapahayag, Panginoon, sa pamamagitan ng salita, Panginoon. At sa pamamagitan din po, Panginoon, ng iyong mga lingkod, Panginoon, na iyong ginamit, na nag-aaral, Panginoon, upang maabot kami, Panginoon. Maabot ang aming po mga kapatiran, Panginoon, na malinaw, na mapaliwanag, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, sa amin. Salamat ka ng Diyos, sapagkat binigyan mo kami ng manggagawa, Panginoon. Na tunay, Panginoon, na nagsaliksik, Panginoon, ng iyong katotohanan, Panginoon, upang maalaman, Panginoon, at mahayag, Panginoon, sa amin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makaalam din po, Panginoon, sa iyong katotohanan. Ang mga kabayan po, Panginoon, ng pastor, Panginoon, si Brother Paul, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, sa kanyang pangangaral, Panginoon. Anawa po, katotohanan lamang, Panginoon, na siya pangungutawi sa kanyang bibig, Panginoon. Tulungan mo rin po, Panginoon, kanyang pamilya, Panginoon. Ang asawa, at kanyang anak, Panginoon, na si O Diyos, sa iyo po namin, Panginoon, pinagkakatiwala, Panginoon. Aming pastor, Panginoon, si Brother Paul, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon. Lalo-lalo na po, Panginoon, ang mayroon pong mga karamdaman ng Diyos. Si Brother Dave Paul, mabot po sa kanya. Alawagin ang Diyos, na iksan ang sakit, Panginoon. Pagkakatuklas, Panginoon, ng gamot, Panginoon. Para po, Panginoon, magighawa at kumalinghan, Panginoon, ang mga kapatid dito, Panginoon. O, Panginoon, ang iyong pamahimang mga kapatid, Panginoon, na nanihina ang pananampalataya, Panginoon. Panginoon, gisingin mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila, Diyos. At nawa, dakilang Diyos, ikaw, Panginoon, magbigay sa kanila, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, upang kanila po, Panginoon, masustintuhan, Panginoon, ang kanilang mga pananampalataya, O Diyos. Ama, mabat ka po, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon. Tulungan po, Panginoon, ang aming mga kapatid, Panginoon, ang hihina, Panginoon. Palakasin mo po, Panginoon, ang kanilang mga pananampalataya, Panginoon. At nawala ka lang, Diyos. Ang lubos silang magtiwala, Panginoon. Sa iyong mga kamay, Panginoon, ikaw, Panginoon, ay marong magagawa sa amin. Panginoon, tulungan kami sa gitna, Panginoon, ng pandemic na ito, Panginoon, sa mundo ito, Panginoon. Ilay sa karamdaman na ito, Panginoon. Hindi kapilang Diyos kami ay nagtitiwala lamang, Panginoon, sa ang iyong proteksyon, Panginoon, huwag alisin, Panginoon, sa amin, Panginoon. Upang kami, Panginoon, patuloy na maglingkod, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon. Ama, sa gabi nito, Panginoon, samahan mo kami sa aming pag-aaral, Panginoon, sa aming pagsampa, Panginoon, sa iyo. Naway may tama namin ang aming mga puso, Diyos, na ikaw ay walhatiin, purihin, sambahin, at kakilain, Panginoon, sapagkat yun ang nararapat, Panginoon, awa ko sa amin. Bigyan mo kami ng pusong magpapapa, pusong nagbibigay, Panginoon, ng tuwahan, Panginoon, sa aming pong mga mahal sa buhay, at nagbibigay ng tuwahan, Panginoon, na kami ay nakarinig, Panginoon, ng mga katotohanan ng aral, Panginoon,
O Panginoon, ano naman po ang gagawin niyong Panginoon, ang pag-aawit Panginoon, ang pagkakaloob o Diyos. Nawa Panginoon ay mauwi sa iyo lahat Panginoon, lahat ng patuloy. Salamat Panginoon. Tulungan mo kami na matapos kong gawain na ito Panginoon. Gawain mo kami Panginoon. Ito ang isang dalangin sa pangalan ng Kristo. Amen. Tayo po na tumawid. Awitin po natin, Jesus Saves. We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Strength inside, it's all around. Jesus saves, Jesus saves. We're the news to every land. Line the streets and cross the waves. All our teams, our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Walking on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Help to see the far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Singing islands of the sea. Echo back the ocean waves. Earth shall heed, earth shall believe. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the waters wide. Jesus saves, Jesus saves. Bombs stand in the sky. Jesus saves, Jesus saves. Sing the song through the blue. When the heart for mercy raves. Singing triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Hear the waves, the mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest fears and deepest gates. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Matilip po na natin. Amen. Tayo po'y dadako sa ating pagbibigayan o pagkakaloob. At yung buksan muli ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9. Babasahin natin ang verses 6 to 8. Ito po ang mga talatang patayan ng ating pagkakaloob. Nakita niyo na ho ay ating sabay-sabay sambitin. Babasahin, verse 6, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. He which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Manalangin po tayo. O aming Amang Diyos, muli, kinikilala namin na Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang may lalang, at Ikaw ang nagsusustento sa lahat ng bagay, oo, maging sa aming mga buhay, pangangailangan. Lalo't higit, Panginoon, Ikaw din ang nag-iingat sa aming kaligtasan. Salamat po, O Diyos, tunay, patong-patong ang iyong kabutihan, labis-labis ang iyong biyaya. Panginoon, paulit-ulit namin susumpungan na ang biyaya mo ay laging sapat. Panginoon, nang kailanman hindi ka nagkulang, kailanman, O Diyos, hindi nagtapat,
Kailanman, O Diyos, Ikaw ay patuloy na mabuti. Salamat po, O Diyos, sapagkat nalalaman namin ang lahat ng bagay na nangyayari sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo ng mga tinawag. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang may hawak sa amin. Kaya sa tinig ito, Panginoon, ay magkakataon kami Ikaw ay parangalan sa pamamagitan ng mga bagay na yung pinagkaloob din naman sa amin. Kawa, Panginoon, masumpungan mo sa amin tamang puso, ang puso na may pagsamba, puso na may pagmamahal, puso na may kagalakan, na magparangal sa iyo sa mga bagay na ito. Salamat po, O Diyos, sa pagpalain mo, mga malilikom na salapit, paggamit patuloy sa pinakamainam na paraan sa iyong gawain, sa patuloy na karuusad ng pangangaral ng Ebanghelyo. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo tuloy tumawid. Awitin po natin, Leaning on the Everlasting Arms. Tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At muli ho, salamat ho sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kapatiran na nakatunghay sa ating live stream. Naalala ko ho na may pagkakataon nung ako ho ay nasa Amerika pa, ay meron akong nabisitang isang website na kung saan ito yung may inaalok na serbisyo o produkto. Hindi ko na maalala kung ano yung serbisyo na yon o kung ano yung produkto na yon na maaari kong magamit at makakatulong sa panahon na yon sa aking kalagayan. At nakikita ko, parang maganda. At nakalagay, ito ay free.
Libre. Oh wow. Kung ito ay maganda, ito ay makakatulong at ito ay libre, ay napakaganda. Pero kung hindi magiging maingat, ay kakascroll down dun sa pinakababa ng page ng website, ang maliit na mga letra na malabo, na hindi masyadong mabasa. Ang tawag ho dito ng iba ay fine print. Free for the first 30 days. And then after that, $20 a month. So kung hindi ka magiging maingat at nakita mo free at nag-subscribe ka at tila baga itong bagay na may bayad pala pagkatapos ng 30 araw ay halos kung pwedeng itago nila ay madadaya ka. Well, sinabi ko ho ito sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo, nung tayo ay tinawag niya sa pananampalataya, nung tinatawag niya ang mga tao na maging tagasunod niya at sumampalataya sa Kanya, ay hindi niya tinago sa fine print ang kontrata. Malinaw ang sinabi ng ating Panginoong Hesus at sabi niya sa lahat ng sumusunod sa Kanya, "Take up thy cross daily and follow me. Deny thyself." Malinaw na sinabi ni Jesus sa John 15 verse 19, "If ye were of the world will love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hate you." Hindi ito tinago sa mga tunay na mananampalataya, sa mga tunay na mamumuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus. Nandoon ang pag-uusig, nandoon ang pagkamuhi ng sanlibutan, and more so sa ministeryo ng pangangaral o matapat na pangangaral ng Ebanghelyo. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay nag-aanyaya ng pag-uusig o kahirapan. Therefore, ang bawat manampalataya na inutusan ng Diyos na maging tagapagdala ng mabuting balita na ito ay maging handa na makaparte sa pagdurusa para sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At itong katotohanan na ito ay pinahayag at pinaalala ni Apostol Pablo sa kanyang kamanggagawa na si Timothy, na alam niya na sa paglilisad ni Pablo, si Timothy ang nasa forefront. Siya ang nasa, kumbaga, sa gera, siya yung nasa front line. At maraming mga kahirapan, maraming mga afflictions, maraming persecutions, maraming hardships, maraming problema ang dadalhin o haharapin ni Timothy because of preaching the gospel of Christ. At narito ho ang isang malinaw na panawagan ni Pablo kay Timothy: he must endure and partake of the afflictions of the gospel. Basahin ho natin ang bibigyan nating pag-aaralan natin ngayong gabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 8. 2 Timothy chapter 1 and verse number 8. Tayo po'y mag-istayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 1 verse 8 hanggang verse number 12. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. 2 Timothy 1 verse 8 to 12. "Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel, according to the power of God, who hath saved us and called us with a holy calling, not according to the works, or not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel, whereunto I am appointed a preacher and an apostle
and a teacher of the Gentiles. For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed. For I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. O Panginoon naming Diyos, aming Ama, muli liban na ikaw ang magbukas ng aming mga mata, ang mga bagay na ito ay mananatiling kadiliman sa amin. Bigyan mo kami ng talino. Bigyan mo kami ng pangunawa. Ikaw po, Diyos, ang magpaalam sa amin ng mga katotohanan ito at hindi lamang ito maging impormasyon o di gamitin mo sa pagbabago ng aming mga buhay na lalong mawangis sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami, Panginoon. Kailangan namin ng mga katotohanan ito. Kami ng mga paghatid ng mabuting balita. Kaya, Panginoon, ikaw po ang maluwalhati sa lahat ng ito. Ikaw pong magturo sa amin. Ikaw pong patuloy na magbago sa amin. Dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maaari po magsiupo ang lahat. Well, magiging two-part series po ang pag-aaral ho natin ito sa mga talata ng ating binasa. At meron hong 4 na puntos tayong pag-aaralan and we will tackle the first 2. But this is our message for tonight and the next Sunday evening. Believers can, and if I may put the word must, believers can and must endure the suffering that the gospel brings by the power and only by the power and grace of God. Ang mga mananampalataya ay kaya at kinakailangang magtiis sa pagdurusa na dala ng Ebanghelyo o dahil sa Ebanghelyo, at ito ay sa pamagitan lamang ng kapangyarihan at ng biyaya ng Panginoon. Kung inyo naaalala ho, mga kapatid, last 2 Sundays sa ating mga pag-aaral ay tinignan natin ang imahe ng isang gospel-centered leader. At walang iba hong tinutukoy dito kung hindi si Timothy. 2 partikular ang ating binigyan, o actually 3 ang ating binigyang pansin. Una, that the gospel-centered leader has a godly mentor. Hando ng kanyang tagapagturo, walang iba kung hindi si Apostol Pablo na patuloy na nanalangin para kay Timoteo. He also has a godly heritage na kung saan ang pananampalataya ni Timothy ay hindi niya ay masasabi nating pinamana o itinuro sa kanya ng kanyang lola at ng kanyang ina, at ginamit din ng Panginoon si Apostol Pablo para sa kaligtasan ng batang manggagawa na ito. Pinag-aralan natin last Sunday that he is also well equipped, na handoon ang mga kaloob ng Diyos, ang mga kakayahan na binigay ng Diyos para gamitin ni Timothy sa pagmiministeryo, particularly sa pagpapastor at pangangaral ng Ebanghelyo. At ang hamon sa kanya ni Pablo is to stir up the gift that is in thee. And then also, hindi lamang siya may godly mentor, hindi lamang siya may godly heritage, hindi lamang siya may godly gifts, he also has the Spirit of God. Nandoon ang banal na Espiritu na kay Timoteo o nasa bawat mananampalataya. At ang sabi, God hath not given us the spirit of fear. Ang Espiritu na ito ay nagbibigay ng katapangan, ng kapangyarihan, ng pag-ibig at pagtitimpi sa sarili. We can almost compare Timothy to a well-equipped soldier. Na tila baga siya ay isang sundalo na nahandoon ng mga armas na kanyang kailangan. Walang kulang ang lahat ng armamento na kinakailangan niya para makipagdigma ng maayos sa digmaan, para lumaban sa labanan ng pananampalataya ay nasa kanya. Pero anuman ang armamentong meron ng isang sundalo, ay siya'y haharap at haharap pa rin sa maraming kahirapan sa gitna ng labanan.
there will be hardships. There will be sufferings. There will be, sabi nga ni Apostol Pablo, afflictions because primarily of the gospel. Yes, malinaw na lahat ng mananampalataya na namumuhay ng matapat kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Pero merong kakaibahan, merong mas matindi na dalang pag-uusig at kahirapan ang ministeryo ng pangangaral ng Ebanghelyo. We can almost say na ang pangangaral ng Ebanghelyo or the ministry of the gospel attracts the onslaught of the world. Ito'y nag-iimbita ng pag-atake ng sanlibutan. Bakit? Sapagkat ang pangangaral ho ng Ebanghelyo ay tinatawag o ini-expose ang pagiging makasalanan ng mga tao. Hindi lamang ini-expose ang pagiging makasalanan ng mga tao, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay tinatawag ang mga taong magsisi. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay nagpapakita kung gaano kahina ang tao. Sabi nga ho, nung teacher namin na si Brother Warren, I do not believe on easy salvation. I do not even believe on hard salvation. What I believe is impossible. Hindi madali ang kaligtasan, hindi mahirap ang kaligtasan para sa tao, imposible ang kaligtasan sa tao sa ganang kanyang sarili. Pinapakita ng pangangaral ng Ebanghelyo kung gaano kahina ang tao, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay dumudurog sa kayabangan. Kaya nga hindi sa pamamagitan ng gawa upang walang sinuman ang mapuri. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay tumatawag sa mga tao na hindi lamang sumampalataya kay Kristo kung hindi magpailalim kay Kristo. Sumunod kay Kristo. Kaya ayaw at kinamumuhian ng sanlibutan ang pangangaral ng Ebanghelyo. Maging ang mga taong tawagin nating relihiyoso, kapag binuksan mo ang Biblia at pinakita mo ang Ebanghelyo, ito ay tila baga nag-aanyaya ng pag-uusig at kahirapan mula sa kanila. Naalala ho ba natin ang karanasan mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa mga relihiyoso nung kanyang kapanahunan? Nung kanyang in-expose ang kanilang pagiging makasalanan, ang mga taong ito ay nagsama-sama para pagplanuhan, patayin, at ito ay nangyari na sila'y ginamit ng Panginoon para makarating at mapako sa krus ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ho ang punto na aking gustong sabihin? A faithful gospel ministry will surely invite persecution. Ang isang matapat na ministeryo ng Ebanghelyo, ang isang matapat na pangangaral ng Ebanghelyo, ang isang malinaw at seryoso at makapangyarihang pangangaral ng Ebanghelyo ay siguradong mag-iimbita ng pag-uusig at kahirapan. Therefore, ang mangangaral, therefore, ang mga mananampalataya ay kailangang maging handa na makiparte sa pagdurusa na dala ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At dito ho sa passage na ating binasa sa 1 Timothy o 2 Timothy chapter 1 verse 8 hanggang 12 ay masusumpungan natin ang mga magagandang instruksyon na sinabi ho ni Pablo kay Timothy na siya rin ay kailangang magbata, haharap sa matinding mga pag-uusig, matinding mga kahirapan dahil sa ministeryo ng Ebanghelyo. At nais kong makita ho natin ang 4 na katotohanan mula sa mga talatang ito na mag-i-equip sa atin para humarap at tayo ay makiparte sa pagdurusa sa ministeryo ng Ebanghelyo. And here are the 4 truths, and we will study the first 2 tonight, Lord willing. Believers can partake of the afflictions of the gospel or the sufferings of the gospel. 1,
because and through the empowerment of God. Ang mga mananampalataya ay kayang humarap sa mga paghihirap o pagdurusa dahil sa Ebanghelyo sapagkat o sa pamamagitan ng kapagbibigay kapangyarihan ng Diyos o sa kapangyarihang galing sa Diyos. Pangalawa, believers can partake of the suffering of the gospel because of our great salvation through God. Ang mga mananampalataya ay maaaring humarap sa dakilang pagdurusa dahil sa Ebanghelyo, dahil sa dakilang kaligtasan na meron tayo sa pamamagitan ng Diyos. Pangatlo, believers can partake of the sufferings of the gospel because of our appointment by God. Andoon yung pagtatalaga sa atin ng Panginoon. And then lastly, believers can partake of the sufferings of the gospel because of our preservation by God. Iniingatan tayo, pinipreserba tayo ng Panginoon. So let us look first sa dalawang unang punto. Una, believers can partake of the sufferings of the gospel because of the empowerment from God. Sa pamamagitan ng pagbibigay lakas, pagbibigay kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ni Pablo kay Timothy sa verse 8, chapter 1, "Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God." Tingnan natin ho yung unang bahagi. Ang sabi ni Pablo, o sinasabihan ni Pablo si Timothy, Timothy, be not ashamed. Or sa ibang salita ho natin, Timothy, huwag kang mahiya or huwag mong ikahiya. At gusto kong makita ho natin, ito'y nakakabit dun sa unang mga sinabi ni Pablo, be not thou therefore. Kaya nga, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya, Timothy, I'm always praying for you. Huwag kang mahiya, Timothy, alam ko yung mga luha mo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag kang mahiya, Timothy, alam mo kung saan galing ang pananampalataya mo. Ito ay galing sa iyong lola, sa iyong nanay, at ito ay binireveal sa iyo ng Panginoon. Huwag kang mahiya, Timothy. Nasa iyo ang kaloob ng Diyos. At lalong huwag kang mahiya, Timothy, huwag mong ikahiya ang Ebanghelyo dahil nasa iyo ang banal na Espiritu at ito siya ang magbibigay sa iyo ng power, of love, and of sound mind. Therefore, be not ashamed of the testimony of our Lord. At dahil ito ho ay mangilang beses na sinasabi ni Pablo kay Timothy at sa iba pang mga sulat ni Pablo ay tila baga may senyales tayong makikita na si Timothy at maraming mga Bible teachers ang nagsasabi na tingin we can see an implication na seemingly si Timothy ay medyo may kahinaan ng loob. Si Timothy ay may tendency na mahiya. Si Timothy ay may tendencing tumiklo dahil sa pressure. Kaya gayon na lamang ang paalala ni Pablo sa kanya, Timothy, be thou partaker. Timothy, be not ashamed. Huwag mong ikahiya. Huwag kang mahiya sa patotoo ng ating tagapagligtas. Ano ho ito? Na patotoo na ito, the testimony of our Lord. And this is none other than the gospel of our Lord Jesus Christ. Huwag mong ikahiya ang Ebanghelyo. Huwag mong ikahiya ang mabuting balita. Huwag mong ikahiya ang patotoo ng ating Panginoong Jesucristo. Anong patotoo? Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. O bakit sinabi ni Pablo na huwag ikahiya? Sapagkat ang mabuting balita na ito ay ayon ng sanlibutan. Sapagkat ang mabuting balita na ito, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 22, "But we preach Christ crucified unto the Jews a stumbling block and unto the Greeks foolishness."
Sa mata ng mga hindi ligtas, sa mga mata ng mga hindi mananampalataya, ang ebanghelyo ni Kristo, ang patotoo tungkol sa ating tagapagligtas ay isang bagay na kahangalan. Ano? Nabuhay muli? Ano? Namatay? Ang alam ko sa namamatay, natatalo eh. Bakit ito namatay, nanalo? Paano nangyari? Ang mga bagay na ito ay kamangmangan sa mga hindi mananampalataya. Alam ho natin na nakapatong-patong ang kahirapan mismo na binata ni Apostol Pablo dahil sa gospel ministry. Ang sabi niya, may ilang araw siya'y palutang-lutang sa laot. Siya'y mangilang beses hinagupit, may pagkakataong binato. May pagkakataon na siya, maraming pagkakataon na siya'y nakulong. Nandun ang madalas sa pagbabanta sa kanyang buhay. Nandun ang mga pagkakataong siya'y nagugutom, nilalamig, naiinitan. Patong-patong na kahirapan at lahat ng ito ay dahil sa ministeryo ng Ebanghelyo. At merong pagkakataon na sinabihan si Pablo, nababaliw ka na. Buksan lang natin sa Acts chapter 26. Acts chapter 26, when Apostle Paul was presented before Festus. Acts chapter 26, verse number 22. Ang sabi ho, having therefore, and this is Paul giving his defense before Festus. Inibigay niya yung kanyang depensa. Ang sabi ni Pablo, having therefore obtained help from God, I continue unto this day, witnessing both the small and great, saying none other than the things that those which the prophets and Moses did say should come. That Christ should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should show light unto the people and to the Gentiles. Anong sabi ni Pablo? He declared the gospel. Christ suffered, and he rise from the dead. At anong sabi ni Festus, verse 24, and as he thus spake for himself, Festus said with a loud voice. Kinat-off siya ni Festus. Habang nagsasalita si Pablo, habang pinapangaral niya ang ebanghelyo, sabi niya, "Oh! Paul! Ay, nako, sobra na ang pag-aaral mo. Nabaliw ka na." Nung pinahayag ang ebanghelyo, sabi ni Festus, with a loud voice, "Paul, thou art beside thyself." Mukhang lumuluwag na ang tornilyo mo. Much learning that make thee mad. Binaliw ka na ng sobrang pag-aaral. O mga kapatid, hindi ba ito ang pinipinta ng sanlibutan? Kapag naniniwala ka sa evolution, matalino ka. Pag naniniwala ka sa evolution, edukado ka. Pag naniniwala ka sa Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, hangal ka. Ano? Naniniwala ka sa Diyos na hindi nakikita? Naniniwala ka sa Diyos na hindi nararamdaman? Naniniwala ka sa Diyos? Sige nga, pakita mo ang Diyos. Nasaan ang Diyos? O sa tanong mo sa kanila, pakita mo nga ang Big Bang. Nasaan ang Big Bang? Ito ay teorya lamang. Nevertheless, narito ang katotohanan. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay nag-iimbita ng iba't ibang uri ng kahirapan, ng panunutya, ng persecution. And in this very writing, nasan si Apostol Pablo nung sinulat niya ang 2 Timothy? Nasa kulungan siya ulit. At naghihintay na siya ay mamatay. At yun na yung pamamaalam ni Pablo. Hindi niya nakikitang lalaya pa siya. Ang sa tingin niya, dito na siya mamamatay. Bakit? Dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. So kung sa pangtao lamang na pananaw, nakakatakot. Nakakatakot mangaral. Sapagkat nag-iimbita ito ng panunutya, nang-iimbita ito ng pang-uusig, nang-iimbita ito ng masasamang salita at gawa ng sanlibutan.
Pero ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, Timothy, be a partaker. Huwag kang mahiya. Be not ashamed of the testimony of our Lord, nor me, His prisoner. Bakit? Nasaan ba si Pablo? Siya'y nakakulong. Ito'y isa sa mga ginagamit ng mga super apostles to sa 2 Corinthians. Tingnan mo nga si Pablo. Ay, takpo, pag sa sulat mahusay, pag sa personal mahina. Tingnan mo, nakakulong siya. Paano ba yan? Talagang lipas na yan. Kaya siya nakakulong kasi ayaw na talaga sa kanya ng Panginoon. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, huwag mong ikahiya ang patotoo ng ating tagapagligtas. Ngiyang patotoo ko na kanyang preso. Anong hamon ni Pablo kay Timothy? Rather than being ashamed, be thou partaker of the afflictions of the gospel. Timothy, alam mo ng pangangaral ng Ebanghelyo ay mag-aanyaya ng pantututya o mag-aanyaya ng panunuya, mga ayaya ng persecution. But Timothy, be a partaker. Ang kahirapan na daladala ng Ebanghelyo ay tanggapin mo. Ang pag-uusig na daladala ng Ebanghelyo, ang share mo sa gawain na ito at ang pag-uusig na daladala nito ay i-welcome mo. As we have said earlier, ang mensahe ng Ebanghelyo ay kinamumuhian ng mundo. At ito ay mag-aanyaya ng pag-uusig kung matapat na gagawin ng isang lingkod ng Panginoon. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang isang matapat na pangangaral ng Ebanghelyo ay mag-aanyaya ng pag-uusig, at kung tuman ay mag-aanyaya ng pag-uusig, tanggapin mo ang pag-uusig na ito. Paano ito tatanggapin? Paano ito haharapin? Paano ito kakayanin ng isang tao? Ang sabi ni Pablo kay Timothy, at tinatawag niya si Timothy to partake of the sufferings because of the gospel ministry that brings suffering. At hindi siya dapat tumingin sa kanyang sarili. Timothy, kung merong pag-uusig, kung merong kahirapan na daladala ang ministeryo ng Ebanghelyo, huwag kang tumingin sa iyong sarili at kaya ko ba? Halimbawa na lamang mo, papakyatin ka sa puno ng buko. Kaya ko ba? Mambira mo kung hindi ko kaya. Kapag tinignan mo ang afflictions, pag tinignan mo ang persecutions na haharapin at darating dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, kaya ba natin? Lalo na kung ikaw ay pinanganak sa isang lugar na kung saan ang pangangaral ng Ebanghelyo o ang pagiging Kristiyano ay nagdedelikado ang buhay. Kaya ba? Well, hindi siya dapat tumingin sa kanyang sarili at sukatin ang kanyang sarili kung kaya niya bang batain ng mga pag-uusig na ito, o meron ba siyang sapat na katapangan o sapat na kapangyarihan sa kanyang sarili. No, ang sabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, harapin mo ang pag-uusig na dala ng Ebanghelyo at haharapin mo ito hindi sangayon sa iyong kapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng iyong kakayahan, ang sabi ng salita ng Diyos, according to the power of God. Hindi, kung titingin tayo sa ating sariling kapangyarihan, kung titingin si Timothy sa kanyang sariling kalakasan, mahihain ako hindi ako ganun katindi, hindi ako ganun kalakasan, doon yung kahinaan. Pero wag tayong tumingin sa ating sarili, tayo tumingin sa Panginoon. Ang kalakasan hindi manggagaling sa atin, ito'y manggagaling sa Diyos. O mga kapatid, hindi maiksi ang listahan ng mga una nating mga kapatiran na piniling kainin ng leyon, sunugin ng buhay, mapugutan ng ulo, alang-alang sa Ebanghelyo, at kaya nila natiis ang lahat ng yon. Hindi dahil malakas sila, hindi dahil ang tindi ng faith nila, kundi dahil binigyan sila ng kalakasan na galing sa Panginoon. Sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, nung sinasabihan niya sila na makikipagdigma sa isang matinding espiritual na digmaan,
na ibihis ang buong baluti ng Panginoon sapagkat merong matinding labanan. Ang sabi ni Pablo sa kanila sa Ephesians 6 verse 10, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might." And that word strong is in a passive present tense. Ang sabi, be strengthened in the Lord. Ang lakas para makipaglabang espiritual o sa labanang espiritual ay manggagaling sa Diyos. At ang lakas para harapin ang mga afflictions na dala ng ministeryo ng Ebanghelyo ay manggagaling din sa Panginoon. Ano ang punto? When we consider the afflictions that a faithful life in Christ and the gospel ministry will bring, we must look to God and not to ourselves to find the power that we need to endure. Kapag ating kinonsidera ang madaming kahirapan, ang matinding pag-uusig na dala ng isang matapat na pamumuhay kay Kristo at matapat na pangangaral ng Ebanghelyo, kailangan ay tumingin tayo sa Diyos at hindi sa ating mga sarili kung saan makakasumpong tayo ng kapangyarihan na kailangan natin para batahin ang mga pagdurusa. Sabi nga ho sa lumang tipan ng Panginoon, "Not by might nor by power, but by my Spirit." Sa kapangyarihan ng Panginoon. Agaya ng sabi ng author ng Hebrews sa mga mananampalataya, upang sila ay magpatuloy sa takbuhin. At ang takbuhin ay hindi madali. Ang takbuhin ay may kahirapan. Ang takbuhin ay matagal. Pero ano ang dapat gawin ng Kristiyano? Tumingin kay Kristo. Sa Kanya manggagaling ang ating kalakasan. So kung tayo ho ay dumarating ang mga pag-uusig dahil sa pananampalataya, or more particularly kung dumarating ang mga pag-uusig dahil sa ating pagnanasa, sa atin hong ginagawang pangangaral ng Ebanghelyo, tayo man ay sinasabihan ng kung ano-anong mga salita, o tumingin tayo sa Panginoon at sa Kanyang manggagaling ang kalakasan para tayo ay magpatuloy sa ministeryo ng Ebanghelyo sa kabila ng mga kahirapan o pag-uusig na dulot nito. Well, pangalawang punto, believers can partake of the sufferings of the gospel because of our great salvation through God. So we can face the afflictions. Pwede nating harapin ang mga kahirapan na dulot ng Ebanghelyo sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan, ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan. Pero pangalawa, pwede at dapat nating harapin ang mga pagdurusa dahil sa ministeryo ng Ebanghelyo, dahil sa dakilang kaligtasan na meron tayo sa pamamagitan o gawa ng Diyos. Punta natin sa verse number 9, 2 Timothy chapter 1, verse 9. Pagkasabi ho ni Pablo, according to the power of God, sa verse 8. Then sa verse 9, who? And so, sino yung who? And that is none other than God. Ang tinutukoy ng pronoun na who ay walang iba kundi ang Diyos. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Binigyan na naman ni Pablo si Timothy ng isa pang tungtungan upang saan niya makukuha ang kalakasan para harapin ang mga kahirapan ng pagmiministeryo ng Ebanghelyo. At wala hong iba ito kung hindi ang dakilang kaligtasan na meron tayo na ginawa at binigay ng Diyos sa atin. Itong dalawang talata hong ito, kasama ang talatang 10, verses 9 and 10, ay mga talatang punong-puno ng maraming theological truths na kahit ilang buwan tayong mag-aral, hindi natin masasaid. So tignan ho natin, and I would have liked to really spend more time. Halos bawat salita ay malalim at punong-puno ng mga katotohanan.
Pero we do not have the luxury ng time para habaan ang pag-aaral dito. Ang sabi ni Pablo, who, and again, that is God, who hath saved us. Ang Diyos ang nagligtas sa atin. Ang Diyos na magbibigay ng kapangyarihan sa iyo, Timothy, para batahin ang kahirapan na dulot ng gospel ministry, siya ang Diyos na nagligtas sa atin. At narito gusto kong puntuhin ang isang malinaw na katotohanan sa salita ng Panginoon. Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. God hath saved us. Ang nagligtas kay Pablo, ang nagligtas kay Timoteo, ang nagligtas sa lahat ng Kristiyano ay walang iba kung hindi ang Panginoon. That word saved is in a passive sense. That means it is done unto us. Itong pagliligtas na ito ay hindi gawa natin, hindi performance natin, hindi galing sa atin, kundi ginawa ng Diyos sa atin. Ito ang tunay na kaligtasan sang-ayon sa Biblia. Ito ang kaparaanan, tanging kaparaanan para maligtas ang isang makasalanan. Ang Diyos ang nagliligtas. And this is the message of the gospel. God is the one who saves us through Jesus Christ. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa atin. Kaya nga kung may makakausap tayo ng mga tao na ang tingin pa rin ay yung kanilang kabutihan, ang tingin pa rin ay yung kanilang kinakaaniban, ang tingin pa rin ay yung mga sarili nilang gawa, well, isang magandang verse na ipakita ay ito, who saved us? And who saved us? It's none other than God. At hindi lang yun, sabi ni Pablo kay Timothy, and called us with an holy calling. He saved us and called us in a holy calling. Niligtas tayo, siya na nagligtas sa atin at tumawag sa atin ng isang banal na pagtawag. Now, meron mga ngaral o nagtuturo ng Bible na ang interpretasyon dito, holy calling, is about vocational calling. Alam niyo yun, tinawag sa pagpapastor, tinawag sa pagiging deacon, tinawag sa iba't ibang mga gawain, tinawag bilang missionary. Well, yes, God calls people for specific ministries. Pero I believe sa konteksto, at mas lapat tingnan ito sa konteksto, na ang holy calling na ito is God's effective calling to salvation. It is not God's calling to a vocation, but rather God's calling to salvation. Or sa theology, ang tawag dito is God's effective call. Ay, ibig sabihin ng effective? Epektibo. Ibig sabihin, umi-epekto. Kapag matindi ang sakit mo at ininom mo yung gamot at gumaling ka, anong tawag mo sa gamot? Epektibo. Hindi papalya. Ang pagtawag ng Panginoon sa kaligtasan ay isang epektibong, hindi pumapalyang pagtawag. Hindi ito pumapatungkol sa general call, that is the preaching of the gospel. Pero ito'y pumapatungkol sa partikular, sa soberanong kapangyarihan ng Diyos na uma-attend or kumikilos sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo para tawagin ang kanyang mga pinili sa kanyang sarili. Para tawagin ang kanyang mga tao, para tawagin ang kanyang mga hinirang, para tawagin ang kanyang mga tupa. Buksan lang natin sandali sa John chapter 10. John chapter 10, simulan ho natin sa verse number 25. John chapter 10 and verse number 25. Ang kausap dito ho ng ating Panginoong Kristo, as far as I can remember, ay mga Pariseo. Verse 24, then came the Jews round about him and said unto him, how long dost thou make us doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. And sa verse 24, when the Jews pertaining to
the teachers of the Jews, the mga Pharisees, mga pinuno ng kanilang mga mataas na posisyon sa kanilang relihiyon. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, Jesus answered them, I told you. Ang sabi nila sa verse 24, If thou be the Christ, tell us plainly. Kung ikaw ang Mesiyas, kung ikaw ang tagapagligtas, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, sabihin mo nang direkta sa amin. Ang sabi ni Jesus, I told you eh. Nisabi ko na eh. Sinabi ko na. But ye believed not. Paano ito sinabi ni Jesus? Paano pinahayag ni Jesus? The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Again, this ties up dun sa pinaka-dulo na sinabi ho ni John, kaya niya sinulat ang mga ito sapagkat para maniwala tayo na si Jesus nga ang Kristo, yung kanyang mga ginagawa, yung kanyang mga himala, yung kanyang mga tanda na ginagawa ay tanda na siya nga ang Mesiyas. Nagsusumigaw ang bawat himala, nagsusumigaw ang bawat gawa ng ating Panginoong Jesus. Ito ang Mesiyas. Siyang tagapagligtas. Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesus, sinabi ko sa inyo eh. Pero di kayo nampalataya. Di kayo niniwala. Ang mga gawa na ginagawa ko sa pangalan ng Ama, ito yung nagpapatotoo sa akin kung sino ako. And then verse number 26. But ye believed not. Why? Dahil malabo ang preaching? Ye believed not. Why? Dahil malabo ang tanda? Dahil kulang ang himala? Ye believe not because ye are not my sheep. As I said unto you, my sheep hear my voice. Ito ang konteksto nung sinabi ni Jesus, ang aking mga tupa ay dumirinig sa aking tinig. At ang punto nun, ang aking mga tupa sasampalataya sa akin. Ayaw niyong sumampalataya kasi hindi ko kayo tupa. Yung tupa ko, kapag narinig ang tinig ko, kapag narinig ang panawagan ng pastol, my sheep will believe. My sheep will hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ang sabi ni Jesus, my sheep hear my voice. Hindi, my sheep have a higher percentage to hear my voice. No. My sheep hear my voice. He called us. Buksan natin sandali sa 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2, verse number 13. Kaya sinabi ko kanina, this is distinct from the general call. Anong general call? The preaching of the gospel. Yes? Nung si Jesus ay nangangaral, hindi lahat sumasampalataya. Pero yung tupa, makikinig, tutugon sa tawag ng pastol. Ang sabi ni Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through faith, through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Verse 24, whereunto He called you by our gospel. Anong ibig sabihin ni Pablo diyan? God called you by the preaching of the gospel. So, nahandun yung distinction of the preaching of the gospel and the calling of God. Yes, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay inaanyayahan ng lahat para sumampalataya kay Kristo. But in that preaching of the gospel, God attends in His sovereign power to call His people unto Himself. That is an effective calling.
Hindi lahat ng pinangangaralan, hindi lahat ng tinatawag ni Brother Paul para sumampalataya kay Kristo ay sumasampalataya. Pero lahat ng tatawagin ng Diyos para sa kanyang sarili ay lalapit at sasampalataya. Bakit? Dahil sila'y pinili na ng Panginoon nung una pa para maligtas. Bakit? Dahil sila ay tupa ni Kristo na ibinigay sa Kanya ng Ama. This is the effective call of God. So Romans chapter 8. And again, madalang ho nating mapasadahan ang doktrina hong ito, and I hope na nare-refresh sa atin ang mga katotohanan ito. Sa Romans chapter 8, verse number 29, ano po ang sabi? For whom He did foreknew, He did also predestinate to be conformed in the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, please notice, this is just one group of people. Whom He foreknew, they He predestinate. And whom He predestinate, then He also what? Called. Yun lamang pinorni niya, yun lamang itinilaga niya, yun lamang ang tinawag niya. Kaya hindi uubra yung interpretasyon ng iba dyan na foreknowledge, inalam ng Diyos yung hinaharap. Hindi ba alam ng Diyos ang hinaharap ng lahat ng tao? If that is your position, if that is your belief sa foreknowledge, God knowing the future, God knows the future of all men, but God does not call all men to salvation. At ang sabi ho dito, for moreover whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also what? Justified. Sigurado ba na lahat ng kanyang tinawag maliligtas? Yes, kasi sila ay sasampalataya and they will be justified. It is an effective call. Balik ho tayo sa sinabi ho ni Pablo kay Timothy. Ang sabi niya, whom hath saved us. It is God who saved us. And what? And hath called us with a holy calling. Isang banal na pagkatawag, and that is a right adjective dun sa calling. And that word holy meaning set apart. A calling that sets us apart to God. Tinatawag tayo para sa kaligtasan. At ang sabi ng salita ng Panginoon, this saving work of God, this saving call of God, ang nagliligtas na gawa na ito ng Diyos, ang nagliligtas na tawag na ito ng Panginoon, sabi ni Pablo, not according to our works. Hindi base sa ating gawa. Hindi mo na tinignan ng Diyos, ano bang gawa nito, mabait ba to? Hindi. Nagsisimba ba to lagi o hindi? Hindi tinignan ng Diyos, ano ba ang gagawin niya sa hinaharap? And again, that view of foreknowledge na tinignan ng Diyos, ano ang gagawin ng taong ito? At kaya ako siya pipiliin. Well, it contradicts the Word of God, not according to our works. The basis of God's salvation, ang basihan ng pagliligtas ng Diyos, ay hindi ang ating mga gawa, kung hindi ang Kanyang biyaya. Hindi dahil naging karapat-dapat tayo, dahil naging sapat ang pagsisimba natin, o pumasa sa pamantayan ng Diyos ang kabutihan natin. Huwag sana nating isipin na ang grado ng Diyos ay parang eskwelahan, may pasang-awa, pwede-pwede na. No, ang masama ay hindi natahang kasama ng Diyos. Ang sabi ng Titus chapter 3 verse 5, buksan po natin. Titus chapter 3 verse 5. Ang sabi ho ni Pablo, not by works of righteousness which we have done. Paano tayo niligtas? Paano tayo naging katanggap-tanggap sa Panginoon? Not by the works of righteousness which we have done, but according to His mercy. Again, He saved us. Sangayon sa Kanyang habag
At paano niya tayo niligtas? By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. It is God who saves. It is God who calls, not according to our works. It is by grace. Sabi nga ni Pablo sa Romans, if it is by grace, then it's no more works. Kung by grace, hindi by works. Kung by works, hindi by grace. Hindi pwedeng pagsamahin. Diyan nahuhulog ang Roman Catholic Church. Sasabihin nila, yes, by grace. Pero hinahaluan nila ng works. Works of sacraments. Work of penance. Works and works and works and works. At sa pamamagitan ng works na ito, doon mo nakukuha yung grace. And that is very contrary. It is by grace, not by works. Who saved us, who called us with a holy calling, not according to our works, sabi ni Pablo, but according to His own purpose and grace. Sang-ayon sa Kanyang sariling layunin. Sang-ayon sa Kanyang sariling kalooban. Sang-ayon sa Kanyang sariling biyaya. Ang basihan ng Diyos ng Kanyang pagliligtas at Kanyang pagtawag ay hindi ang tao. Ang basihan ng Diyos ay ang Kanyang sariling kalooban, layunin, plano, disenyo. Hindi ito galing sa tao, lahat ng ito ay galing sa Diyos. Ang sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ according to the good pleasure of His will. Itinalaga tayo para maampon sa pamilya ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus. Saan nakabase yun? Sang-ayon sa Kanyang mabuting kalooban. Verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Ang kapatawaran ng ating kasalanan ay hindi nakabase sa dami ng luha na pumatak mula sa iyong mga mata o sa sugat ng iyong tuhod, sa dami ng asin na iyong niluhuran. Ang kapatawaran ng ating kasalanan ay nakabase sa Kanyang mayamang biyaya. Who saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Well, paano nakarating sa atin ito? Paano nakarating sa atin ito ang kaligtasan ng gawa ng Diyos? Ang sabi ni Pablo, which was given us in Christ Jesus before the world began. Ito ay binigay sa atin kanino? Nasaan natin nasumpungan natin ang kaligtasan na to in Christ Jesus. Pero meron dito sinabi si Pablo, before the world began. Hindi ito ibig sabihin na we are eternally saved. Alam niyo, merong mga ilang theologians, because of this verse, they arrived at the belief na, well, we are eternally saved because we have it in Christ Jesus before the world began. So bago ka pa ipanganak, bago palalangin ng sanlibutan, ligtas na tayo? Well, that is not the case. Alam natin na tayo ay sabi ni Pablo, doon sa Philippian jailer, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Future tense, past tense. Future tense, maliligtas ka. So hindi ito eternal salvation or eternally saved. Yes, we are saved and we are saved eternally, pero dito saved na eternally from eternity past, before the world began. So ano itong sinasabi ni Pablo na ito? This is the point. The saving plan and work and the grace of God have been determined by God from eternity past. Ang pagliligtas ng Diyos, ang pagpili ng Diyos, at ang kaparaanan ng pagliligtas ng Panginoon ay dinesisyonan niya na bago pa ang Genesis 1:1. Hindi niya nilalang na sanlibutan tapos, teka muna, sino bang No. Known unto God are all His works. Alam na ng Diyos ang lahat.
Kaya nga ho, in eternity past, sigurado na maliligtas at ligtas tayo. Hindi pa tayo naliligtas, maliligtas. Pero sa kabila ng yun, hindi pa tayo naliligtas, tiyak na maliligtas. Dahil ito ay pinlano na at tinakda na ng Diyos before the world began. Sabi ni Pablo sa Ephesians 1 verse 4, according as He had chosen us in Him, kailan? Before the foundation of the world. Pinili na tayo ng Diyos kay Kristo bago pa itatag ang sanlibutan. This shows that salvation from the beginning to last is all of God. Pinapakita ko nito na ang kaligtasan mula sa simula. Ano yung simula? Before the world began. For eternity past. It's all of God. Napakadakilang kaligtasan. Napakatinding pagliligtas na ginawa ng Diyos. Hindi doon natapos po si Pablo. Sabi niya sa verse 10, dito tayo matatapos sa verse 10, but is now made manifest by the appearing of our Savior, Jesus Christ. So itong kaligtasan na ito na pinlano ng Panginoon before the world began is now made manifest. Ngayon, in history, ay nagmanifest, ibig sabihin, nahayag na, nakita na. Paano ito nakita? Sa pamamagitan ng pagdating ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Well, usually sa New Testament, yung word na appearing patungkol kay Jesus Christ is about His second coming. Pero dito, this is pumapatungkol sa kanyang unang pagdating. Nung siya ay nagkatawang tao. At sa kanyang pagkakatawang tao, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. At sa gawa na yun ng pagliligtas, ang sabi ng salita ng Diyos, who hath abolished death. Through the Lord Jesus Christ, through the appearing of the Lord Jesus Christ, through the gospel of the Lord Jesus Christ, He abolished death. Kanyang giniba, kanyang pinawalang bisa. O hindi ibig sabihin na hindi na mamamatay ang mga Kristiyano, namamatay pa rin. Pero ang ibig sabihin nito, wala na ang kapangyarihan ng kamatayan sa mga Kristiyano. Kaya naalala niyo, sabi ni Pablo, O death, where is thy sting? Nasaan ang tibo ng kamatayan? Wala na. Death is made powerless because of the gospel. Because Christ was raised from the dead. Dahil siya ay nabuhay muli mula sa mga patay. At ang sabi ng salita ng Panginoon, Romans 8 verse number 11, but if the spirit of Him that hath raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Kung ang Spirit ng Panginoon na bumuhay muli kay Kristo ay nakatahan sa inyo, ang Espiritu rin na ito ng Panginoon ang magbubuhay muli sa inyong mga katawang pisikal. We have victory over death. Who abolished death. Hindi lamang who abolished death and had brought life and immortality to light. Alam niyo ho yung sila nakapanood ng stage play, lalo na sa isang madilim na lugar, sa isang talagang teatro. At sa isang talagang teatro, mayroong mga spotlight. At hindi mo makikita yung nasa paligid, ang nakikita mo lang ay yung spotlight, yung natututukan ng spotlight. At kapag yung aktor ay pumunta na sa ilalim ng spotlight, makikita mo na siya. At ang sabi ng salita ng Diyos, He had brought it to light. Pinakitang hayagan. Ano yung pinahayag ng hayagan? Life and immortality. And what is that? That is none other than eternal life. And again, ang eternal life, hindi lang basta kaluluwa walang hanggang nasa langit. Ito ay kaluluwa at isang araw naghihintay, yung katawan ay muling bubuhayin, magpakailanman walang kamatayan kapiling ng Panginoon. At paano ito nalagay sa liwanag? Paano ito nakita? Through
the gospel. So Timothy, why will you be ashamed of the gospel? Napakadakilang kaligtasan na gawa ng Diyos. Napakadakilang kaligtasan na pinlano ng Diyos, tinakda ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. At itong ebanghelyong ito ang makikita ang pagkagiba at pagkatalo ng kamatayan, at dito makikita ang buhay na walang hanggan at immortalidad. Why will you be ashamed of the gospel? Yes, maaari magdala ng persecution ng ebanghelyo. Yes, maaari mong ikamatay ang ebanghelyo, pero huwag ka mag-alala. The gospel hath abolished death. Huwag ka mag-alala. May naghihintay na walang hanggan. Oo, muling pagkabuhay sa mga tunay na kay Kristo Jesus. So believers can face afflictions and be partakers of the afflictions of the gospel because of the great salvation that we have through God. Sa pamamagitan ng dakilang kaligtasan na meron tayo, na gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So mga kapatid, nawa, itong mga dalawang katotohanan, we have other two na pag-aaralan next Sunday, Lord willing. Nawa ito ay patuloy na magbigay sa atin ng matibay na tungtungan. Dumating man ang pag-uusig ng sanlibutan, ituring man tayong nababaliw, sabihing nahihibang, pero nawa manatili tayong nakatindig sa katotohanan ng ebanghelyo at manatili tayong naghahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Dito lang masusumpungan ang buhay na walang hanggan. Ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, mga kapitbahay, ang mga taong nakakasalamuhan natin sa araw-araw, wala silang ibang makakakitaan ng kaligtasan kung hindi kay Kristo lamang sa pamamagitan ng ebanghelyo lamang. Huwag nating ikahiya ang ebanghelyo ni Kristo. At tayo ay maging willing batain ng kahirapan na idudulot nito. Magpatuloy tayo sa pangangaral, magpatuloy tayo sa pagtindig sa tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa napakadakilang katotohanan. Salamat po sa iyong paalala. Tunay ang ebanghelyo ng kaligtasan ay nag-iimbita ng maraming mga pag-uusig. Pero nawa masumpungan mo kami bilang mga mananampalataya na kung yung loloobin ay handa na magbata ng kahirapan alang-alang sa ebanghelyo. Dahil Panginoon, Ikaw ang sa amin ay nagligtas. Dahil Panginoon, Ikaw ang sa amin na nagbibigay ng lakas, ng kakayahan upang tindigan at upang manatili sa pangangaral ng ebanghelyo. Panginoon, kung titingin kami sa aming sarili, tunay mahina kami. Kung aasa kami sa aming sarili, tunay wala kaming magagawa. Pero Panginoon, sa iyo at nasa iyo ang aming kalakasan. Sa iyo manggagaling ang aming pagtitiis, sa iyo manggagaling ang aming kalakasan upang manatiling nakatayo sa matapat na pangangaral ng ebanghelyo, dumating man ng mga kahirapan. Panginoon, turuan at tulungan mo kaming tumingin sa dakilang kaligtasan na iyong pinagkaloob sa amin. Oo, sa dakilang kaligtasan na ginawa mo na at pinlano mo na bago pa itatag ang sanlibutan. Salamat po at tinawag mo kami. Salamat po at pinili mo kami. Salamat po at niligtas mo kami. At nawa ang katotohanan ito patuloy naming ihayag sa buong mundo alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, nandito lamang sa ebanghelyo ang kaligtasan.
Andito lamang sa Ebanghelyo ang pagkagapi sa kamatayan. Andito lamang sa Ebanghelyo ang buhay at immortalidad. O Panginoon, nasa Ebanghelyo na lamang aming pag-asa. Hindi ito marapat ikahiya. At kung kami man ay magbata ng kahirapan alang-alang dito, ito'y marapat at sulit lamang dahil sa dakilang kaligtasan na binigay mo sa amin. Salamat po sa mga paalala ng iyong salita. Gamitin mong patuloy ang mga katotohanan ito sa aming mga buhay. Sa buong linggo na aming kaharap, ang mga bagay na ito nawa patuloy na humubog sa amin, sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ingatan mo kami sa bagyong paraan. Ingatan mo kami, Panginoon, mula sa kasalanan. At patuloy mo kaming gamitin sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Maraming salamat